Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay nasa unang linggo sa 40 araw na paghahanda. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating ginagawang pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo hong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagbagsak ng tao sa kasamaan ng kainin ng lalaki at babae
ang bunga ng punong ipinagbabaawal sa kanila ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon idinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na inilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Tayo pong lahat. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawan mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galat na dulot ng iyang pagliligtas, ibalik ako at ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na kung paanong pumasok sa mundo ang kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan. Pumasok din sa mundo ang buhay dahil sa pagsunod ni Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigdan ng pagpapalang ito kaysa sa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat ang pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagtatagumpay ni Jesus sa mga tukso ng dyablo. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sapagkat nasusulat, ang inyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang mataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kwaresma sa paglalagay ng abo sa ating mga noo. At may dalawang formula, maaaring narinig nyo nung pinahirang kayo ng pari o ng Extraordinary Minister of Holy Communion. At ang formula ay, "Kaway alikabok at sa alikabok babalik ka din." Pero ang nais kong kunin for point for reflection ay yung pangalawang formula. At ang sinasabi ay, "Repent and believe in the gospel." Kapag sinabing repent,
You turn away from sin. Believe in the gospel so that you can turn to Jesus. Turning away from sin so that we can turn to Jesus. Ito ho sana ang proposal ko para sa Quaresma 2026 natin. Magkaroon tayo ng motto. At ang motto natin ay base sa formulang yon. Pasisimplihin natin. We can say yes to God, no to sin. Yes to Jesus, no to Satan. Saan ba kayo madalas nag-yes? At saan kayo madalas nag-no-no? Isipin niyong mabuti because that reveals your priorities in life. Saan kayo madalas pumayag at saan kayo madalas tumanggi. It is very difficult for a lot of people to say no. Ang hirap-hirap magsabi ng no. Alam niyo kung bakit? Una, nakakahiya. Kapag may tinanggihan ka, nakakahiya. Pwede ka ba? Pwede ka ba? No. Meron ka ba? Meron ka ba? Wala. Kaya madaming mga tao, yes lang ng yes. Kasi nakakahiyang mag-no. Hindi lang nakakahiya, nakakatakot pa ang mag-no. Kasi kapag nagsabi ako ng no, baka kung ano sabihin nila sa akin. Baka wala akong pakisama, baka kung ano pa ang gawan na lang kwento sa akin. Kaya imbis na mag-no, mag-decline, yes na lang. At kapag ganito ang sitwasyon, ayaw mong mag-no, ayaw mong humindi, madaming pagkakataon dahil payag ka lang ng payag, naaabuso ka na. At nagagamit ka pa. Mga minamahal kong kapatid, Jesus in our gospel today, meron siyang courage. 3 beses, tinukso siya ng demonyo. At ang sagot niya, no. Gutom ka na ba? Gawin mong tinapay yung bato. No. Nakikita mo yan? Sa'yo lahat yan. No. Magpatihulog ka, liligtas ka ng anghel. No. He has the courage to say no. Alam niyo ho ako bilang pari sa 7 taon, pagtingin ko sa sarili ko, kahinaan ko to. Mahihirapan akong humindi. Lalo nung mas bata pa akong pari. Batang pari pa naman ako, 7 taon. Pero nung mas bata pa, kahit mapagsiksika na yung schedule, mauohan ko lang lahat. Mapuntahan ko lang lahat. Kasi baka may masabi yung tao. Baka may ikomento sila. Kaya kahit naku, tuloy-tuloy. Kahit mag-travel pa, babalik, ganyan, blessing, binyag, lahat. Para lang mapagbigyan lahat. At sa ugat nun, bakit tayo ayaw mag-no? Kasi people pleaser tayo. We want to please everybody. Gusto natin okay tayo sa lahat. Gusto natin paborable tayo sa lahat. Gusto natin body-body natin lahat. Gusto natin kinakatawaan tayong lahat ng lahat. We want to please people. Kaya ayaw natin mag-no. But today, my dear brothers and sisters, we are invited to say no. Not because we want to, but because we have to. Kapag immoral, say no. Kapag illegal, say no. Kapag makakapanakit na ng iba, say no. Kapag kasalanan, say no. Ngayong Kwaresma, pwedeng ma-practice to eh. Halimbawa, busog na busog ka na.
may nagbigay pa ng pagkain. Baka naman pwedeng sabihin mo na, no, busog na. Hindi lang lobo ang pumuputok. At dahil busog na, baka pwedeng maisyaron na lang yan. Hindi ko na makakain, iuuwi na lang. Okay lang yun. Kaya mapapahiya nun. No. Kapag nagpunta ka sa mall at nakita mo sale, pero hindi mo naman kailangan, hindi mo naman talaga gagamitin, pigilan mo yung kamay mong bumukot ng pera sa bulsa, no. Hindi ko kailangan, hindi ko gagamitin. Kapag inaaya ka ng barkada mo, at yung barkada mong yan, alam na alam mo, sa pattern, na kapag yan ang kasama, mauuwi lang sa inuman, sa pagtatapon ng oras, sa kwentong kabastusan lang, baka pwedeng this time you say, no. Kapag tumawag ang kumare mo, Mare, alam mo na ba yung bago? Sasabihin mo, nako Mare, Kwaresma. This time, sasabihin ko, no. Baka pwedeng huwag ka nang tumawag. I-text mo na lang. Ayaw pa nang tumawag, text na lang. Pero you say no. You say no. And we can only have the courage to say no if our life is always a yes to Jesus. We can only have the courage to say no if our life is always a yes to God. In our first reading from the book of Genesis, si Adan at si Eva ay nilapitan ng ahas. Kanin niyo yung bunga sa gitna, sabagat magiging marunong kayo tulad ng Diyos. May utos na ang Diyos sa kanila, nag-yes na sila sa Panginoon, pero dumating ang ahas, tinukso sila, at ang sabi nila sa tukso ng demonyo, yes. Hindi sila nag-no sa gagawing hindi tama. At dahil hindi sila nag-no, yes lang ng yes, napahamak si Adan at si Eva. Nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng pagpaparusa. In our second reading today from the letter of St. Paul to the Romans, St. Paul tells us, through the disobedience of one man, sin entered. Si Adan yun. But through the obedience of one man, salvation entered. And who is that man? Jesus. Si Jesus, na kahit sa Gethsemane, sabi niya, Panginoon, baka pwedeng alisin ang paghihirap na ito. Pero sa bandang dulo, sabi niya, your will be done. That is tantamount to say, yes, Father, I will do my mission. And because of that yes, we are and we were saved. My dear brothers and sisters, my proposal for this Lent, our motto, yes to Jesus, no to sin. Yes to love, no to hatred. Yes to generosity, no to selfishness. Yes to care for the environment, no to the abuse of it. Yes to good governance, no to self-supporting, self-governing leaders. Yes to honesty. No to lies and fake news. Yes to Jesus. No to sin. Mga minamahal kong kapatid, maiba naman yung Kwaresma ngayon. Sana sa maraming pagkakataon, ang inoohan natin, gawaing makadiyos, gawaing pangsimbahan, gawaing pagpapakabuti. Kasi nakakalungkot, baligtad na baligtad eh. Mag-aya ka, para magsimba tayo. No. Para inuman tayo.
Yes. Magre-recruit ka ng mga lingkod simbahan? May gagawin ka ba? Mag-lay minister ka? No. Maglaro na lang tayo ng kung ano? Yes. Para mag-PEC tayo. Ano yun? May mga sharing. Naku, sharing. No. Mag-mall tayo. Yes. Mag-fasting tayo. Kwaresma naman. No. Samgyup tayo. Yes. Simba tayo sa Barasoin? No. Punta tayo sa mall? Yes. Baliktad eh. Yung gawang hindi tama, yung gawang masama, yes ka ng yes. At yung magpapalago sana sa pananampalataya mo, no ka ng no. This Lent, I am challenging you. We say yes to God, no to Satan. My dear brothers and sisters, that is our life. May our life be a constant yes to Jesus and a constant no to the evil one. Amen. Magsitayo po lahat. Ipapahayag ang pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Kristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa matay ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parilito at maghukom sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin, atin pong itugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa simbahan, upang tularan niya si Kristong Panginoon sa paglaban sa tukso at kasamaan, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang ituring nilang ang kaharasan at pagtapak sa karapatang pantao ay taliwas sa pagiging tunay na lingkod ng bayan, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nahaharap sa hirap at pagsubok, upang maging kanilang kalasag ang pananalig at pagtitiwala sa mapagmahal na Diyos, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating sambayanan, upang maiwaksi natin ang pagkakahati at maging daan tayo ng pag-uusap tungo sa pagbubuklod ng lahat, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, upang sa mapagkatuwid ng Panginoong Hesus, makibahagi sila sa kanyang tagumpay, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, nilapit natin sa Panginoon ating mga pangangailangan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan at pakinggan, matutunan nawa naming tanggihan ang alok ng sanlibutan na makapaglalayo sa amin sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat at maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang kaniyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito na nagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po lahat. Tumawag tayo sa ating Ama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Dahil ho tayo ay nasa Kwaresma, ipinapakiusap ho sa ating mga parokyano na pagkatapos ng misa, paghayo, hindi ho muna papalakpak. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.